Kabanata 81 hanggang 70. Maya-maya ay bumalik na ang klase. Sa sandaling iyon, ang guro ng klase, si Mr. Zimmer Chen, ay pumasok sa klase na galit, wala siya roon at nagmadaling pumunta sa paaralan pagkatapos malaman ang tungkol sa pangyayaring ito. Hindi nasisiyahan kay Lance, at ngayon ay itinuturing na ganap na pagsabog ng kanyang sama ng loob. Tumingin si Lance kay Mr. Zimmer Chen. Agad na tumahimik ang klase at tumingin kay Lance at sa guro ng klase. Lance, ang lakas ng loob mong saktan ang English teacher, gusto mong magrebelde. Galit na sigaw ni Mr. Zimmer Chen. Matuwid na sinabi ni Lance, paano kung tamaan ko ito, kaya paano kung gusto kong magrebelde, may kakayahan ka bang gawin sa akin? Kung hindi, mangyaring huwag isipin ang iyong sariling negosyo. Ikaw. Galit na galit si Mr. Zimmer Chen at magluluwa na sana ng dugo, ngunit nagsasabi ng totoo si Lance, talagang wala siyang magagawa kay Lance. Kaklase ko ka, binugbog mo yung teacher sa subject, tapos sinasabi mo pa na wag akong makialam, sa tingin mo ba ako ang class teacher for show? Lance Damon said, or else what? Mr. Chen? Let's not talk darkly between the obvious people. You took me didn't withdraw? In the future regarding my matter, you better shut yourself, otherwise it's your body that's that galit, iyon ang payo ko sa iyo. Syempre, kung sa tingin mo ay kaya mo akong manligaw, kalimutan mo na iyon. Lihim na nagulat ang mga mag-aaral sa klase, ito ba ang likas na katangian ni Lance? Naging mapagmataas at mayabang ngayon. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Okay, Lance, bagamat wala akong magagawa sa iyo, ngunit naniniwala ako sa Palanan Middle School, natural na mayroong isang tao na maaaring maglinis ng iyong kalat. Isang paaralang distrito, kung sino man ang may kakayahang linisin ako, sabihin sa kanya na hayaang dumating ang mga kabayo. Napakunot noo si Lance. Ang pahayag na ito ay hindi lamang nagpagalit kay Mr. Zimmer Chen hanggang sa mamatay, maging ang lahat ng mga estudyante sa kanyang klase ay nagalit hanggang sa mamatay. District 1 Shabby School, gaano ito kawalang halaga para sa Palanan Middle School F*6, si Lance ay napakahigpit, tiyak na may mag-aalaga sa kanya, paanong ang aking Palanan Middle School ay isang bagay na kaya niyang ipagmalaki. Lihim na sinabi ni Brandon Hugh, habang tuwang-tuwa, dahil ang mas mahigpit na si Lance ay, nangangahulugan ito na mas makapangyarihang mga tao ang titingin sa kanya ng hindi nasisiyahan, at pagkatapos ay natural na may isang taong gagawa ng hakbang upang turuan siya ng leksyon. Nang makita ni Brandon Hugh kung gaano kahigpit si Lance, talagang gusto niyang makita si Lance na binugbog hanggang sa maputol, nakakatuwang isipin. Tumawa si Mr. Zimmer Chen at ninisyan, well, since that's the case, wala na akong masasabi pa, ayaw ko nang pansinin ang anumang gagawin mo simula ngayon, Lance, good luck. Nabalitaan ko na alam din ng headmaster. Tungkol sa bagay na ito, ang punong guro ay may dalawang pagpipilian, maaaring tanggalin ka o ganap kang ayusin. Ngumuso si Lance, ang ilong ng punong guro ay baluktot ko, sigurado ako na hindi pa ito gumagaling, nakalimutan na ba niya ang sakit ng napakabilis. Nagulat ang klase nang marinig na binugbog pa ni Lance ang principal. No way! At mas nagulat si Brandon Hugh dahil siya ang hindi naglakas loob na hawakan ang principal. Ganoon ba talaga kahigpit si Lance? Nima ito ay para nakawin ang unang masamang posisyon ng kabataan ni Fang Hong Ngunit sinabi ni Mr. Zimmer Chen na may pagkadismaya, huwag kang magdikit ng ginto sa iyong mukha, gaano kakalakas ng loob na tamaan ang principal. Iyan lang ang principal at ikaw ay nag-cut ng martial arts, ang martial arts ay hindi kasing husay ng napagkamalan mong nasugatan. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag nang marinig ang paliwanag ng guro sa klase, at sinabing, bueno, kahit na si Lance ay baliw at makaladkad at mahigpit, hindi niya kayang tamaan ang punong guro. Ang Lance na ito, masyadong walang kahihiyan, sinusubukang linlangin ang lahat, naisip niya. Talagang gripe into such, hindi inaasahan na ibon niya ng class teacher. Umalis si Mr. Zimmer Chen, at dumating sa klase ang guro ng heograpiya.
Narinig din ng guro sa heograpiya ang tungkol sa huling aralin, at medyo nakikiramay sa gurong iyon sa Ingles, ngunit hindi siya nagkomento, hindi sinasadyang magsunog, kaya ang guro ng heograpiya ay pumasok sa klase ng mapayapa, at ang kanyang lumipas din ang aralin ng walang anumang aksidente, nang walang pangyayari. Sinabi ni Lance na iginagalang siya ng mga tao ng isang paa at iginagalang niya ang mga ito ng isang paa, at ang guro ng heograpiya ay walang ginawa tungkol dito, kaya natural na walang gagawin si Lance sa kanya. Gayunpaman, kahit na ang Class 32 ay tahimik sa sandaling ito ay sumabog sa ibang lugar. Iyon ay sa campus ng Palanan Middle School. Ang pag-atake ni Lance kay Teacher Chester ay naipost. Mayabang na sinabi ni Lance na anong uri ng masamang binata, anong uri ng baliw na binata, anong uri ng henyong eksperto, lahat sila ay walang pakialam, kahit ang London City ay walang pakialam, at ang bahaging ito ay inilagay din sa campus. Kasabay nito, ang pag-uusap ni Lance kay Mr. Zimmer Chen, na nagsasabi na ang Palanan Middle School District ay isang ragtag school na may kakayahang linisin siya at hayaang lumapit ang mga kabayo, ay sumabog din sa forum ng ilang tao ng sabay. Oras. Ang ilang mga post na ito, ay agad na sumabog sa Palanan Middle School's campus forum, lalo na kay Lance ang mga mayayabang na salitang iyon, District A Shabby School, ng ilang salita, ay tila nanunuot sa nerbiyos ng lahat ng mga mag-aaral, upang ang lahat ng mga mag-aaral na nakakita ay lubhang nabalisa. Wala nang umiilaw na lamok, Nima, hindi pa ako nakakita ng ganoong arrogant sa kasaysayan ng mundo. Minute clock. I think he's psychotic, utang niya talaga sa sarili niya. Nagtawanan silang lahat, ang Makati ng balat ang gumagawa nito, naghahanap talaga siya ng away. 3 World, haha, itong Lance ay tapos na? Ang guro ng klase 32 na si Chester, ay pinsan ni Kenji, sino si Kenji? Walang nakakaalam, tama, isa sa 5 pinakasikat na mad youngsters ng White Cloud High School. Lance ay tiyak na lilinisin ng baliw na batang si Kenji, kaya huwag mag-atubiling panoorin ang forum. Yu Xiaomo, sana Kenji, bugbugin itong mayabang at ignorante na si Lance. Ang baog na kalungkutan na iyon ay napaka-perfunctory, umupo at hintayin ang idiot na si Lance na bugbugin, maglakas loob na sabihin na ang Palanan Middle School ay isang sirang paaralan, ang idiot na ito ay tila hindi naiintindihan ang Palanan Middle School. Ang hangin ay gumagalaw kasama ang anino, baka si Kenji ay papunta na doon. Anyway, ang forum ng White Cloud Middle School ay sumabog. Sa sandaling ito, sa isa pang gusali ng Palanan Middle School, ang ikalawang taon ng senior class 11. Isang batang lalaki ang nakaupo sa kanyang upuan, patuloy na gumagamit ng ballpen para isulat ang mga salitang Sally, sa kanyang libro, ang kanyang buong libro ay halos tungkol kay Sally. Sinusulat niya ang pangalan ni Sally sa lahat ng oras kapag siya ay maayos, at napanaginipan niya si Sally. Ang taong ito ay isa sa 5 baliw na kabataan, si Kenji. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isang estudyante at sumigaw, Kuya Gia, may malaking problema. Ano ang malaking bagay? Ang iyong pinsan na si Chester ay na-hospital at binugbog. Napabuntong hininga si Kenji na hindi makapaniwala, paano iyon, sumama pa siya sa akin sa paaralan sa umaga, na naglakas loob na bugbugin ang aking pinsan sa Palanan High School, mayroon pa rin akong kumpiyansa. Talaga, itong bagong masamang kabataan na si Lance, huwag kang maniwala sa akin, tingnan mo ang forum ng campus, ang forum ay napakainit na hindi mo alam. Agad na binuksan ni Kenji ang kanyang telepono at pumasok sa forum ng campus. Pagkaraan ng ilang minutong pagtingin dito, ang mukha ni Kenji ay naging kasing galit ng kulay ng porcupine liver. Susunduan kita, Lance. Isang parang skalawag na ungol ang pinakawalan ni Kenji. Agad na lumabas ng klase si Kenji at hinanap si Lance. Habang naglalakad siya, sinabi ni Kenji sa kanyang sarili, Lance, binabastos kita, kung hindi kita lampoin, susundin ko ang iyong apelyido. 82.
Galit na galit ang naramdaman ni Kenji, kahit papaano ay baliw siyang bata sa campus, ngunit may nang-ahas na bugbugin ang kanyang pinsan, kung hindi niya inalagaan si Lance ngayon, kung gayon ang kanyang karangalan na titulo ng pagiging isa sa 5 baliw na kabataan ay nadungisan. Sino pa ba ang maglalakas loob na tawagin siyang Mad Major in the future? Natatakot ako na nahihiya siyang tawagin ang sarili niyang baliw. Nang dumating si Kenji sa klase 32, ang ika-4 na klase ay nasa session na. Bang! Sa kanyang galit, sinipan ni Kenji ang pintuan sa harapan ng klase, at ang panel ng pinto ay lumipad patungo sa lecture table, at ang guro na nasa klase ay halos madurog sa kamatayan. Naghiyawan ang lahat ng estudyante sa klase sa biglang paglipad ng panel ng pinto. Lalo na si Sally, na nakaupo sa unang hanay sa ilalim ng lectern, ay natama ng kandado na lumipad palabas mula sa pinto, at ang likod ng kanyang kamay ay nabugbog at namamaga. Puno ng galit ang mukha ni Kenji, na para bang isang mabangis na Diyos ang nakatayo doon. Wala siyang naramdaman dahil halos masaktan ang pinto ng pinto, ni hindi niya nakitang nasugatan ang kamay ni Sally. Pumasok si Kenji na may itim na mukha, nakita ng lahat ang galit sa kanyang mga mata at naisip na papatayin niya ang isang tao. Natahimik ang klase, nakatitig ang mga mata nila kay Madman Kenji. Tanging si Kenji lang ang sumigaw, "Lance, kung lalaki ka, panindigan mo ako." Ang lahat ay biglang lumingon kay Lance, sa katunayan ang eksenang ito ay inaasahan na, mula sa sandaling sinaktan ni Lance si Mr. Chester, ang eksenang ito ay nakatakdang mangyari. Hindi kilala ni Lance ang taong ito, ngunit ang taong ito ay direktang sumisigaw sa kanyang pangalan, si Lance ay hindi nag-atubili na tumayo mula sa kanyang upuan. Nang makita ng klase si Lance na nakatayo, nagkaroon ng nakakatakot na kapaligiran, ang isa ay isang baliw na binata at ang isa ay isang masamang binata. Sa karaan, ang baliw na binata at ang masamang binata ay maingat sa isa't isa at bihira. Nagkaroon ng head-on collision. Ngayon, one mad and one evil, parang gagawin na talaga nila. Tinitigan ni Kenji si Lance at umungol, "Ginagalit mo ang asong iyon na si Lance." Nang tumayo si Lance, nakita niya ang pinsala sa kamay ni Sally. Malamig ang mga mata ni Lance, ang tanging kahulugan ng pananatili ni Lance sa paaralan para sa kanya ay protektahan si Sally, at ngayon ay nasaktan si Sally, isang bagay na hindi kinaya ni Lance. Binaliwala lang ni Lance ang agresibong tingin ni Kenji at naglakad sa tabi ni Sally, talagang nakakita siya ng pasa at pamamaga sa likod ng kamay ni Sally, si Lance ay nasusunog. "Kamusta ka?" tanong ni Lance kay Sally. Inilagay ni Sally ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at sinabing, "Wala." Makapangyarihang inalis ni Lance ang kamay ni Sally. "Ano ang ginagawa mo?" Si Sally ay nagmamadali, si Lance ay aktwal na inilalapit ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Sally, pagkatapos ay dinuraan ang likod ng kamay ni Sally, gamit ang kanyang laway para ilapat at dahan-daang imasahe ang kanyang bahaging nabugbog. "Wow!" sigaw ng klase nang makita nila ang eksenang ito. Nagalit at galit na galit si Sally Brown, niluwa ni Lance ang likod ng kanyang kamay para pawiran ito, nakakadiri ito. Namula si Sally at sinubukang hilahin pabalik ang kanyang kamay, ngunit masyadong malakas si Lance, hindi niya magawang hilahin. Ibinalik niya ang kanyang kamay kahit na ano, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang maging walang magawa sa harap ng mga mata ng lahat habang hinawakan ni Lance ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang dumura upang pawiran ng kanyang dumura ang pasa. Gayunpaman, si Kenji ang mas nanlumo sa sandaling ito, nalaman niyang tila hindi siya pinansin, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lance at Sally, at nakatayo siya roon nang hindi pinapansin na may itim na mukha na parang tanga. Malapit nang sumabog ang baga ni Kenji, hindi mahalaga kung hindi siya pinansin ng mga tao sa klase, ngunit hindi pinansin ni Lance ang kanyang pag-iral at nakita siyang paparating, ngunit may puso pa rin siyang maliitin ang babaeng gusto niya, si Sally. Bang! Hinampis ni Chen ang mesa. "Lance, hindi mo ba nakikita na nandito ako?" ungol ni Kenji. Hindi man lang nilingan ni Lance si Kenji at tinanong si Sally, "Mas maganda ba?"
Nanlumo si Sally at nakitang huminto si Lance sa paglalagay ng laway, na agad namang binawi ang kanyang kamay, ngunit ang mga pasa at pamamaga sa likod ng kanyang kamay ay talagang nakapapawi. Namula si Sally at ngumuso, bahala ka. Hindi na mailarawan ni Kenji ang galit sa loob niya nang makita niyang talagang binabaliwala siya ni Lance. Lance, hinahanap mo si kamatayan. Pagkatapos ay ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang tingnan si Kenji at sinabing may malamig na tingin, wala akong pakialam kung sino ka, sinaktan mo ang aking Sally, hinding-hindi kita basta-basta patatawarin ngayon. Talagang nanlumo si Sally noong nakita niya si Lance na nag-uusap tungkol kay Sally ng aking pamilya, napaka-ambiguous. Nakaramdam ng galit at saya si Kenji, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Lance, huwag kang magkamali, ngayon ang araw na hindi kita patatawarin ng basta-basta. Iulat ang iyong pangalan. Walang pakialam na sabi ni Lance. I'll grass you up. Naiinis si Kenji, hiniling ni Lance sa kanya na i-report ang kanyang pangalan, parang iniinsulto siya, dahil campus fanatic siya, walang hindi nakakaintindi, tama, nagkunwari pa rin si Lance na hindi. Para malaman, ano ang ibig niyang sabihin. Hindi rin napigilan ni Lance na sumigaw, hahayaan kitang iulat ang iyong pangalan. Ang dagindong ni Lance, gamit ang kanyang panloob na puwersa, ay biglang nagpasigla sa tenga ng buong klase, kabilang si Kenji. Ang baliw na momentum ni Kenji ngayon ay tila ninakaw ni Lance saglit, at sa halip ay dinaig siya ng momentum ni Lance. Umuusok na sa galit ang mga butas ng ilong ni Kenji, sa unang pagkakataon mula nang maging baliw siyang binata ay galit na galit siya. Ako ang lolo mo. Agad na inatake ni Kenji si Lance ng isang suntok, nangako na hinding-hindi niya maaalis ang kanyang buong galit kung hindi niya matalo si Lance sa lupa ngayon. Madaling hinawakan ni Lance ang kamao ni Kenji, at hindi kailanman magpapakita ng awa si Lance. Kachaw! Pumihit si Lance at nag-click, at agad na nabali ang braso ni Kenji. Napasigaw si Kenji sa sakit, hindi niya inaasahan na si Lance ay napakalakas at walang takot sa kanyang kamao ng ninuno. Si Lance ay napakainit ngayon, kaya ang kanyang mga kamay ay hindi na kasing banayad ng dati. Idiniin ni Lance ang ulo ni Kenji sa pisara at sinabing, wala akong pakialam kung sino ka, kung babalik ka sa akin sa hinaharap para magpanggap na anumang uri ng laban, gagawin kong hindi mo nagugustuhing magsanay. Martial arts sa buhay mo. Naririnig mo ba ako? Bitawan mo ako. Sigaw ni Chen, idiniin ng pisara, ang mga butas ng ilong niya ay dumaikit sa pisara, sumisipsip ng alikabok ng tisa, at ito ay masakit. May tinanong ako sa'yo, naririnig mo ba ako? Grass you? Ako ang mad younger Kenji. Bahagyang nagulat si Lance, kaya ito ang nangungunang 5 mad Xiao Kenji ng campus, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang pumunta para hanapin ka. So you're the so-called mad major Kenji. With that wimp face you have now, hindi ko talaga alam kung nasaan ang kabaliwan mo. Nabalitaan ko na hinahabol mo rin si Sally, pinapayuhan kita ngayon. Layuan mo si Sally sa hinaharap, kung hindi, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay, madali kitang gawing eunuch, maniwala ka man o hindi. Nawala sa isip si Kenji, hindi niya matanggap, inaabuso siya ng ganito ng isang tao, ayos lang kung ordinaryong tao siya, pero baliw siyang binata, paano siya magkakaroon ng pisning tumawag? Ang kanyang sarili ay isang baliw na binata sa hinaharap. Kaya kapag mas mataas si Kenji ay tumayo, mas masakit ang pagbagsak, at ngayon ang kanyang mga mata ay duguan, kahit na naiintindihan na niya na siya ay hindi sa parehong antas ng Lance, ngunit sa loob hindi lang siya nakapag-submit. 83. Naniniwala ako sa nanay mo, huwag mo pa akong bibitawan. Galit na sigaw ni Kenji, hindi niya alam kung gaano karaming rock dust ang nalanghap niya. Ngumuso si Lance, napaka-meditate at hindi nababago. Nakita ni Lance na sa ibaba ng gusali ng paaralan ay isang puno, kung siya ay itatapon mula sa ika-6 na palapag, tiyak na siya ay sasabit sa puno at hindi mahulog sa kanyang kamatayan. Kaagad na binuhat ni Lance si Kenji at inihagi sa labas ng silid-aralan. Swoosh! Agad na lumipad ang katawan ni Kenji palabas ng koridor at nahulog sa hagdanan. Napasigaw si Kenji sa gulat.
Gaya ng inaasahan, ang katawan ni Kenji ay ibinitin sa isang puno, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Lance, ang pinsala ay hindi maiiwasan, ngunit ang kamatayan ay hindi dapat katakutin. Nakabitin sa puno Kenji ay pa rin sa shock sumigaw, Lance kahit na diretsyong ihagis sa kanya pababa ng hagdanan, gusto niyang mahulog sa kanyang kamatayan Kenji natakot umihi, ang talampakan ng kanyang mga paa malamig. Sa oras na ito, isang magandang babae na nakauniporme ng pulis ang tumangala sa ibaba, nakita si Kenji na ibinagsak sa isang eksena, ang magandang babae na nakauniporme ng pulis ay si Miss Elsa. Nakita ni Miss Elsa si Lance na nakatayo sa koridor sa ika-6 na palapag, at agad na nakita na si Lance ang nagpabagsak ng isang estudyante. Mula sa ika-6 na palapag, kung ang puno ng kahoy ay hindi sumabit, hindi ba ito ay isang pagkahulog sa kamatayan? Agad na tumalon si Miss Elsa, ang kanyang katawan ay bahagyang umaalis sa lupa, gumaganap ng magaan at lumilipad patungo sa sanga ng puno, na dinala pabalik sa lupa si Kenji na may hatek. Naamoy ni Miss Elsa ang amoy ng ihi sa katawan ni Kenji, at agad na inihagi si Kenji sa lupa pagkatapos lumapag. Tandaan ang website, conshow8.net. Nagulat si Lance nang makitang biglang sumulpot si Miss Elsa sa campus, at ginamit pa niya ang kanyang magaan na kapangyarihan para iligtas si Kenji, hindi niya akalain na ang lakas ng magandang pulis na ito. Hindi sigurado si Lance kung kaya niya manalo laban kay Miss Elsa gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan, ngunit hindi siya nag-aaksaya ng kanyang oras upang maging isang kapitan. Mukhang ang mundong ito ay walang mga master, ngunit si Lance ay hindi pa nakakakilala ng isa, itong si Miss Elsa ay isang master. Matapos iligtas ni Miss Elsa si Kenji, hiniling niya sa isang pulis na ipadala si Kenji sa infirmary, pagkatapos ay siya mismo ang nagdala ng isa pang pulis sa hagdan. Wala pang isang minuto, dumating si Miss Elsa sa ika-6 na palapag kung saan naroon si Lance. Lance! Lumapit si Miss Elsa kay Lance. Natarante si Lance, iniisip kung ano ang hinahanap ng magandang pulis na ito sa kanya. Nalantad na ba ang aking pagkakakilanlan ng isang taunang pulang alikabok? Tumibok ang puso ni Lance, kapag nalantad ay hindi magiging ganoon kadali ang hinaharap. Lance, anong ginagawa mo? Tanong ni Miss Elsa na may diretsyong mukha. Sinabi ni Lance, Captain Shu, hindi mo ba nakita, bakit kailangan mong magtanong ng may alam? Galit na galit si Miss Elsa, Lance, ibinagsak mo ang isang tao ng ganoon, sinusubukan mong pumatay ng tao, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Tumawa si Lance, hindi ito kamatayan. Sa katunayan, natural na nagtitiwala si Lance na hindi siya mahuhulog sa kanyang kamatayan bago itapon si Kenji palabas ng gusali. Paano kung hindi sumabit ang puno sa ibaba? Ibinuko ni Lance ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi, iyon lang ang kanyang masamang kapalaran, hindi niya ako masisisi sa sarili niyang malas. Ikaw. Hindi makapagtalo si Miss Elsa sa rogue theory ni Lance. Ngumiti si Lance, opisyal, wala ka rito para hanapin ako, hindi ba? Ano sa tingin mo? Napatingin si Miss Elsa kay Lance nang may malalim na kahulugan at bigla. Sa pag-iisip pabalik sa huling pagkakataon na nahuli ko si Lance sa detention at ikinulong siya, nakataka si Lance nang hindi nagtagal sa pamamagitan ng pag-ikot at pagyuko sa mga bakal na haligi ng bentilasyong bintana. Sinabi ni Miss Elsa, Lance, noong huling beses kang kumain ng bully meal, hindi ka nakipagtulungan, pinigil kita, at ikaw ay nakatakas ng mag-isa, hindi mo makakalimutan ang pangyayaring ito, tama ba? Sinabi ni Lance, paano ko makakalimutan ang bagay na ito, dahil ang detention center mo ay ang pinakabasurang detention center na nakita ko, kaya humanga ako at hindi ko ito makakalimutan. Lance, nag-iisa kang nakalabas sa kulungan, at mayroon ka pa ring mapagmataas na tono. Kung hindi dahil sa isang pagkatalo ng pulang alikabok na nangyari sa likod ko, hinuli na sana kita, isang buhong na lumabas sa publiko. Security Bureau. Hahaha, Captain Shu? So, nandito ka para arestuhin ako ngayon. Captain Shu?
Bakit kailangan mong gawin ito nang hindi kailangan, kahit hulihin mo pa ako ngayon, walang kwenta, hindi ako mahawakan ng sirang detention center mo. Lahat. Labis na inis si Miss Elsa nang makita niyang si Lance ay tumakas ng pribado at hindi nagsisi, at sarkastikong kinukutya din ang kanilang sirang detention center. Lance, naniniwala ka bang ipapadala kita sa kulungan? Nakita ni Lance ang bilangguan sa TV at tumawa, Captain Shu, ang lugar na iyon sa bilangguan ay hindi kasing sikip ng iyong detention center. Ikaw. Naiinis si Miss Elsa. Sa sandaling iyon, ang pulis sa tabi niya ay abala sa pagpapaalala, Team Shu, mahalaga ang negosyo. Biglang naalala ni Kapitan Shu ang layunin ng pagbisita ngayon at sinabing, Lance, hinanap kita ngayon dahil may kaso ako na kailangan ko ng tulong mo sa pag-iimbestiga. Captain Shu, may iba pa ba akong maitutulong sa iyo? Maingat na tanong ni Lance, sa totoo lang ay natatakot siyang maglantad ng pagkatalo, higit sa lahat dahil ayaw ni Lance na magdulot ng gulo, nahihirapan siyang simulan mamuhay ng matatag. Lance, may kaso na kailangan ko ng tulong mo sa pag-iimbestiga. Kaso? Anong kaso? Tumibok talaga ang puso ni Lance, nalantad ba talaga ang kanyang pagkakakilanlan sa isang pagkatalo? Kailangan niyang tumakas ngayon, kahit na mataas ang kanyang martial arts skills, hindi niya magagawa. Mamuhay ng payapa kung siya ay guluhin ng gobyerno. Siyempre, ang pagtakas ay hindi malaking bagay, ito ay tulad ng paghahanap ng ibang trabaho bilang bodyguard sa ibang lungsod, ngunit si Lance ay ayaw nang maulit iyon. Bahay at sasakyan at kita, stable lang ang buhay. Kalimutan mo muna ang kaso, samahan mo ako sa security office ng school. Oh! Walang balak na tumanggi si Lance at sumunod kay Miss Elsa. Inakala ng lahat sa klase na si Lance ay inaresto dahil sa pananakit sa guro, at nang makita ni Sally na inaalis si Lance, nag-alinlangan siya, ngunit kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Hoy, Xianger, bakit mo ako tinatawagan ng biglaan? Ngumiti si Kent Brown sa telepono at nagtanong. Itay, si Lance ay inaresto ng pulisya. Ah, bakit? Nagulat si Kent Brown. Binagot ni Lance ang English teacher sa dalawang klase, at narinig ko na nabali niya ang kanyang tadyang. Bumalik lang ang pinsan ng English teacher para maghayganti at itinapon din siya ni Lance pababa ng hagdan, ngunit sa kabutihang palad siya ay nabitin sa isang puno. Sa ibaba. Ah! Malamig na pawi si Liu Chenming, tulala doon, masyadong nahihirapan si Lance, ngayon lang nakatanggap ng tawag mula kay Cao Zilang sa umaga para magreklamo at ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, kalahating araw na lang, problemado na naman si Lance. Dad, what now? Inaresto ng pulis si Lance, tiyak na iimbestigahan nila na siya ang bodyguard na kinuha mo. Xianger, huwag kang mag-alala, pauwi na ako, haharapin ko ito pagbalik ko. Mabuti. Natuwa si Sally nang marinig na babalik ang kanyang ama. 84. Sa Palanan Middle School Campus Forum, isang post ang sumabog muli. Pinasabog ni Lance si Kenji sa isang galaw at itinapon si Kenji sa ika-6 na palapag, ngunit sa kabutihang palad ay nasalo ito ng puno sa ibaba, kung hindi, si Kenji ay nalaglag sa kanyang kamatayan. Ang post na ito ay nagkaroon ng libu-libong komento sa loob lamang ng 10 minuto. Maraming tao ang naghula na si Lance ay bubugbugin ni Kenji, hindi inakala na ito ay magiging ganito. Masyadong walang awa ang Lance na ito, may itinapon lang siya sa ika-6 na palapag. Mama, I swear, si Lance ay talagang kwalipikadong maupo sa trono ng numero 1 masamang kabataan ng Palanan High School. Isang estudyante na tinatawag na Yiho Xiang at walang kabuluhan, sabi. Iminumungkahi ko na si Lance ay ituring bilang no. Isang evil youngster ng Palanan High School. Sabi ng isa pang tinatawag na Flying Dreams of Youth. Kaya lang, agad na kinilala si Lance bilang number 1 villain ng Palanan High School, at ang number 1 villain status ni Fang Hong ay pinalitan ni Lance. Sa isang sulok ng paaralan, binasag ni Fang Hong ang kanyang telepono at nagmura, Damn it, Lance, count you cruel, ang aking no. Isang evil youngster na trono ay inalis sa akin ng ganito.
Dumating si Lance sa tanggapan ng seguridad ng paaralan upang tulungan ang pulisya sa pag-iimbestiga sa tinatawag na kaso. Captain Shu, ano ang kailangan mo para matulungan kita sa pag-iimbestiga? Bilasan mo at sabihin mo, kailangan ko pang bumalik sa pag-aaral. Napabuntong hininga si Miss Elsa, basta nag-aaral ka pa, hamak na estudyante ka, huwag mong isipin na hindi ko alam. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Oh, so alam mo rin ang sikat kong pangalan. Tumango si Lance. Ang bagong na-promote na Sixth Evil Gang ng Palanan Middle School, sa tingin mo ay hindi ko alam, ngunit ngayon lang, dahil sa kung paano ka ng ahas na direktang itapon ang isang estudyante sa ika-6 na palapag, sa tingin ko dapat kang pangalanan na First Evil Gang. Sa kabutihang palad para sa iyo, ang estudyanteng iyon ay hindi nahulog sa kanyang kamatayan, kung hindi, hindi kita dadalhin dito upang tumulong sa pagsisiyasat ngayon, ngunit ikukulong ka lang pabalik sa istasyon ng pulisya. Pagkasabi noon, si Shu may mabigat na inilagay ni Chen ang isang poso sa harap ni Lance. Kinuha ni Lance ang makintab na pilak na posos, kinuha ito sa kanyang kamay at hinailan ng malakas, at sa isang malakas na kalabog, nahulog ang kadena ng mga posos sa lupa. Ah! Nagulat ang lalaking pulis sa tabi ni Miss Elsa. Sinabi ni Lance, Captain Shu, ang kalidad na ito ay masyadong mahirap. Ikaw. Napatingin si Miss Elsa kay Lance nang may pagtataka, at kailangang aminin na ang Lance na ito ay medyo may kakayahan. Lance, mayroon ka talagang dalawang kakayahan para tanggalin ang mga poses ng napakadali. Sabi ni Lance, sige, ano ang nakita mong gusto kong tulungan, okay lang babalik na ako sa klase. Tiningnan ni Miss Elsa ang mga poses na nahugot ng husto, napakalungkot, hayaan mong tumulong ka sa isang kaso tungkol sa pagkatalo ng pulang alikabok. Nang talagang nagulat si Lance, napakalihim niya, at nahahanap pa rin niya ang kanyang ulo. Nagtanong si Miss Elsa, Lance, ano ang ginagawa mo mula kahapon ng gabi hanggang kaninang madaling araw? Sana ay sagutin mo ako ng tapat, at kung ang iyong sagot ay naghihinala sa akin, ibabalik kita kaagad sa istasyon ng pulisya. Para sa isang malalim na investigasyon. Sinabi ni Lance, kahapon ng gabi pagkatapos ng klase, bumalik ako sa kapitbahayan ng Isabela at pinaandar ang aking BMW. Pagkatapos ay pumunta ako sa bahay ng aking amo, iyon ay, si Kent, at dahil natagpuan mo ako, alam mo rin na ang ako ay isang kontrabida sa campus, kung gayon dapat kong malaman din na ako ang bodyguard ng campus na hinahanap ni Kent Brown. Pagkatapos bumalik sa bahay ni Kent, medyo nananatili ako sa bahay. Sinabi ni Miss Elsa sa seryosong paraan, sa mga madaling araw nitong umaga, sina Sean Lee at Lucas at ang kanilang mga anak ay parehong baldado, alam mo ba ang tungkol dito? Syempre alam ko, nakita ko ang balita. Tumango si Lance, hindi nagpapakita ng kaunting kapintasan ang kanyang mukha. Ayon sa aming investigasyon ng pulisya, bago naging invalid si Lucas, nagpadala siya ng isang tao sa bahay ni Leon at tinurok ang asawa ni Leon ng XXX potion, dahil ito ay masyadong malakas, hindi na muling mabubuhay ang asawa ni Leon at malamang na mamatay pagkatapos ng halos hindi ilang buwan. Gayunpaman, nagpakita ka sa bahay ni Mr. Leon ng husto sa oras, at nang hindi mo alam kung anong mga taktika ang ginawa mo, nagawa mong buhayin ang masiglang asawa ni Mr. Leon. Ang oras ay humigit kumulang 10:45 minuto. Lance, sinabi mo lang na ikaw buong gabi sa bahay ni Kent, halatang nagsisinungaling ka. Ngumiti si Lance, nakalimutan kong sabihin, lalabas ako para mamasyal, napadaan lang ako sa lugar na iyon at naalala ko si Bella Palan, kaya pupunta ako at makipaglaro kay Bella Palan, pero hindi ko akalain na may mangyayari sa bahay ni Leon, kaya sumama na lang ako para iligtas siya, tutal tinuturing din akong Jangho, mabait naman ang isang doktor. Sinabi ni Miss Elsa, inimbestigahan namin ang intersection surveillance, at pagkatapos mong umalis sa bahay ni Liu Chenming, nagmaneho ka ng BMW na may plate number na 4X at dumiretso sa Floating Tang District,
at patuloy kang nag-overtake ng mga sasakyan sa way, at hindi naman mabagal ang takbo mo, kaya halatang nagmamadali kang makarating sa destinasyon mo. So, sinabi mo lang na maglalakad ka lang, which is a lie. Halos mapawi sila sa malamig na pawis, masyado silang propesyonal, gusto ba talaga nilang ilantad ang pagkakakilanlan ng isang taunang pulang alikabok? Opisyal, gusto mo ba talagang sabihin ko ang totoo? Kung wala kang tiyak na dahilan para ipaliwanag ang iyong mga aksyon, huhulihin ka namin bilang isang sospek, mas mabuting huwag mong gawing katatawanan ang iyong sarili. Sinabi ni Lance, bueno, ngayon lang ako nagsinungaling. Ngunit hinanap ko si Bella Palan ang bulaklak ng paaralan, alam mo iyon, walang batang lalaki na hindi gusto nito. Nagmamadali akong pumunta dahil lagpas 10:00 na, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta kay Bella Palan. Sinabi ni Miss Elsa, huwag kang mag-alala, dadating kaagad si Bella Palan. Dagdag pa rito, inimbestigahan namin na bago masayang si Sean Lee at ang kanyang anak, may babae silang nakatali sa hotel at magpe-perform. Isang panggagahasa, ngunit nang mamatay si Sean Lee makalipas ang halos kalahating oras, isang misteryosong lalaki ang lumitaw sa hotel at iniligtas ang babae. Malaki ang hinala namin na ang misteryosong lalaki ay Dark Warrior, dapat ay nalaman niya ang tungkol dito nung siya ay sinayang si Sean Lee at ang kanyang anak, kaya pagkatapos niyang sayangin si Sean Lee at ang kanyang anak, pumunta siya sa hotel upang iligtas ang babaeng kinidnap. Sinabi ni Lance, wala na itong kinalaman sa akin, di ba? Ito ay orihinal na hindi nauugnay sa iyo, ngunit ito ay dahil nagpakita ka sa bahay ni Mr. Leon ng masigla kaya ito ay nauugnay sa iyo. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang pulis at nagsabi, Kapitan, narito si Bella Palan. Pumasok si Bella Palan sa guard room at tumingin kay Lance, na medyo pinigilan sa harap ng pulis. Sinabi ni Miss Elsa kay Lance, Lance, lumabas ka muna, tatanungin ko si Bella Palan mag-isa. Mabuti. Pagkalabas ni Lance sa silid ng bantay, agad niyang ginamit ang kanyang 200-mile sound transmission technique na isip ni Miss Elsa na kung ilalabas niya si Lance sa silid, hindi maririnig ni Lance. Ang kanilang pag-uusap, paano niya malalaman ang mataas na antas ng husay ni Lance? Nagtanong si Miss Elsa, Bella Palan, ano ang relasyon mo kay Lance? 85. Natigilan si Bella Palan. Mag-asawa ba kayo ni Lance? Hindi. Abala na umiling si Lee Zuan-er. Bakit nagpakita si Lance sa bahay ni Leon kagabi? Alam mo ba iyon? Naisip ito ni Kaylee Lee at sumagot, nandito siya para makipaglaro sa akin. May gusto ba siya sayo? Wala akong alam dyan. Nag-isip sandali si Miss Elsa at nagtanong, sa gitna ng iyong pakikipag-ugnayan kay Lance, may ginawa ba siyang kakaiba o hindi karaniwan? Naisip ito ni Bella Palan at umiling, mukhang hindi ko pa alam, o hindi ko pa nalaman. Bueno, paano kayo nagkakilala ni Lance? Anong klaseng tao siya sa tingin mo? Kinikilala siya ng paaralan bilang isang hindi gaanong kasamaan, hindi ba? Sasabihin na sana ni Bella Palan, hindi, si Lance ay isang mabuting tao. Gayunpaman, ang boses ni Lance ay biglang tumunog sa isip ni Bella Palan, huwag kang mataranta, ako ito, Lance, nasa labas ako gamit ang 1000-mile sound transmission technique para kausapin ka. The worse you make me sound, the better, remember, the worse the better. Unang URLM. Konsyo 8. Net. Natakot si Bella Palan, alam ni Lance kung anong uri ng 1000 miles voice transmission technique, sigurado akong narinig ni Lance ang pakikipag-usap niya sa pulis. Napansin ni Miss Elsa na medyo nagbago si Bella Palan, abala siya sa pagtatanong, nagkaroon ka lang ng biglaang pagbabago sa kutis, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang mali? Huminahon si Bella Palan, ginawa ni Lance ang lahat ng gusto niyang gawin niya. Sinabi ni Bella Palan, hindi mabuting tao si Lance, sumusulat siya ng mga liham ng pag-ibig na puno ng pagnanasa kay Leslie Smith, at nabalitaan din niyang nang-aapi siya. Mga babae sa ladies' room, siya ang kontrabida ng school. Tumingin si Miss Elsa sa mukha ni Bella Palan at ngumiti, sigurado ka bang sinabi mo ang totoo?
Ayon sa aking pagsisiyasat, kagabi sa intersection ng Floating Pond District, ikaw at si Lance ay naglalakad at nag-uusap, kaya kung napakasamang tao ni Lance, bakit parang hindi mo siya kinasusuklaman? Nagulat si Bella Pallen, isa rin siyang flexible na tao, nang sinabi niya kaagad, dahil, iba si Lance sa ibang mga taong humahabol sa akin, si Lance ay mataas sa martial arts, mas gwapo rin siya, at alam din ni Lance kung paano magpagaling. Higit sa lahat, si Lance ang tagapagligtas ng aking ama noong nakaraang Sabado. Ang aking ama ay may malubhang sakit sa ospital at lubhang nangangailangan ng 100,000 yuan. Kung hindi dahil sa tulong ni Lance, ang aking ama ay magkakaroon. Nawala. Nagtanong si Miss Elsa, direktang binigyan ka ni Lance ng 100,000. Umiling si Bella Pallen, hindi, may kahilingan, sinabi niyang dapat kong ibigay ang katawan ko sa kanya. Hinampis ni Miss Elsa ang mesa sa galit, sabi ko sa iyo na ang masamang binatang ito ay walang magagawang mabuti, sigurado, walang hiya. Si Bella Pallen ay nakaramdam ng kaunting guilty sa loob dahil sa pagpaparinig kay Lance, ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya. Sinabi ni Bella Pallen, huwag mo siyang pag-alitan ng ganyan, kung hindi niya ako tinulungan, wala na sana ang tatay ko, kaya wala akong pakialam kung gaano kasama si Lance sa paaralan, nagpapasalamat ako sa kanya. Pinayuhan ni Miss Elsa, Bella Pallen, hinagis lang ni Lance ang isang estudyante mula sa ika-6 na palapag at muntik nang makapatay ng tao, si Lance ay isang napakasamang binata, sa palagay ko ay mas mabuting lumayo ka sa kanya. Tungkol naman sa pera na ibinayad niya para sa iyo, hindi mo kailangang hawakan, ito ay isang walang hiyang pakikitungo. Paano ito, bibigyan kita ng 100,000, ibabalik mo ito kay Lance, at huwag mo siyang haharapin sa kinabukasan. Ngumiti si Bella Pallen, Captain, salamat sa iyong kabaitan, hindi na kailangan, alam ko na ang gagawin. Sumulat si Miss Elsa ng numero ng telepono para kay Bella Pallen at nagbilin, kung may gagawin si Lance sa iyo, dapat mo akong tawagan kaagad. Oh, sige, wala na, pwede ka nang bumalik. Sina Miss Elsa at Li Zuan ay sabay na lumabas ng guardroom. Si Lance ay nakatayong ilang metro ang layo, at nang makita niya silang lumabas, abala siya sa pagngiti, Captain Shu, may iba pa ba akong matutulungan? Sinabi ni Miss Elsa, Lance, huwag kang mailap, mas mabuting pigilan mo ang iyong sarili, kapag nakagawa ka ng krimen, pupunta ako at huhulihin ka kaagad. Hahaha, Captain Shu, walang ipadala. Napabuntong hininga si Miss Elsa at umalis kasama ang ilang mga pulis, wala siya sa mood para sa isang campus villain ngayon, ang pag-aresto sa Dark Warrior ay ang pinakamahalagang bagay. Tungkol sa mga hinala ni Lance, hindi siya pumayag, dahil si Lance, isang walang hiyang kontrabida. Sinamantala ang panganib at ipinagpalit ang katawan ni Bella Pallen ng 100,000 yuan, napakasama ng kanyang pagkatao, hinding-hindi ito maaaring Dark Warrior. Ang Defeat Red Dust ay hindi nangangahulugang isang taong tulad ni Lance, Dark Warrior ay hindi bababa sa isang taong may chivalry, itong si Miss Elsa ay karaniwang sumang-ayon. Gayunpaman, ang isang magnanakaw ay isang magnanakaw, at si Miss Elsa, bilang isang pulis, dapat siyang arestuhin. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng ilang hakbang, biglang bumalik si Miss Elsa kay Lance at sinabing, Lance, ipinapayo ko sa iyo na maging mas mapayapa, kung hindi mo pipigilan ang iyong sarili, mag-ingat sa kalagitnaan ng gabi, isang pagkatalo ng pulang alikabok sa iyong tahanan upang aksayahin ka. Isipin mo na lang sina Sean Lee at Lucas at ang kanyang anak, malalaman mo na ang mga taong gumagawa ng masama ay eksaktong hinahanap ng Dark Warrior. Natigilan si Lance, nakakagulat na ginamit ni Miss Elsa ang Dark Warrior para banta siya. Nakita ni Miss Elsa si Lance na natigilan doon, naisip na si Lance ay natakot, nagmamalaking ngumuso, tingnan natin kung maglakas loob kang maging mayabang muli, hindi ko akalain na ang Dark Warrior ay magagamit para takutin ang mga multitasking at hindi matuwid. Pagkaalis ni Miss Elsa, malapit nang matapos ang paaralan.
Sinabi ni Lance kay Bella Palin, "Salamat, Bella Palin, sabay na tayong kumain ng tanghalian." "Oo naman." Tumango si Bella Palin, ngunit ang kanyang puso ay medyo bukol. "Nagtataka ka ba kung bakit gusto kong gawin mong masama hanggat maaari?" "Well, pero kung ayaw mong sabihin, ayoko malaman." Ngumiti si Lance, "Walang hindi ko masabi, masama na ang imahe ko, kaya ayaw kong sabihin mong mabuti akong tao muli, maaaring hindi ito paniwalaan ng mga tao, sa halip, naghihinala ito, minsan. Sila ikaw ay nahinala, mas maraming gulo ang magkakaroon, ayaw kong ginugulo ng mga pulis na ito." "Oh, so, iniimbestigahan lang ng pulis ang One Defeat, pinaghihinalaan ka ba nila bilang One Defeat?" Medyo kinakabahan si Bella Palin na magtanong, pagkatapos ng lahat, ang Dark Warrior ay isang magandang regalo sa kanyang pamilya. Tumawa si Lance, "Paano iyon, ngunit hinahangaan ko siya, kaya kahit na ako ay isang masamang binata, sa aking puso, nais kong maging katulad niya." Inimbestigahan ako ni Miss Elsa. Ito ay dahil sa kung bakit nagpakita ako sa bahay ni Leon, kung alam ko lang na magkakaroon ng gulo, hindi na sana ako mag-abala pang tulungan ang asawa ni Leon kagabi, pero sa halip, ako mismo ang nagkaproblema. Sabay-sabay na inilihis ni Lance ang kanyang atensyon, si Bella Palin ay abala sa pagsasabing, "Sige, ang mga tao ay nag-iimbestiga sa iyo saglit, hindi tulad ng hinuhuli ka nila, hindi mo kailangang kabahan, kung hindi sa pagligtas mo sa kanya kagabi, baka wala pa ring malay si Tita Mr. Leon." "Oh, kain muna tayo. Ano pa ba ang sobrang pag-aalaga? Pagkatapos kumain pumunta ka sa ospital para makita si Auntie Mr. Leon, dadaan din ako para tingnan ulit ang kalagayan ni Auntie Mr. Leon at ipagamot." Kabanata 86. Mabuti. Agad na masayang tumango si Bella. Sina Lance at Bella ay pare Thomas Hong kumain sa isang fast food restaurant sa labas ng paaralan. Humingi si Bella ng isang maliit na bahagi ng repolyo at isang mangkok ng maliit na kanin, at pagkatapos ay wala na ito. Si Lance ay abala, "Masyado kang probinsyano, hindi ba?" Ang maliit na bahagi ng repolyo na iyon, ilang kagat lang at pagkatapos ay nawala, $1 para sa isang maliit na bahagi. At iba pa, hindi bababa sa 2 gulay at isang karnea, at pagkatapos ay isang nilagang o isang bagay. Sinabi ni Bella, "Ayos lang, kadalasan ganito ang kinakain ko, haharapin mo na lang ito sa tanghalian." Pagkatapos sabihin iyon, inabot ni Bella ang amo ng $2 para sa isang ulam at isang pagkain, hindi pa nakakita ng ganoon ang amo. Isang pagtitipid. Alam ni Lance na ang pamilya ni Bella ay talagang napakahirap, kaya palagi siyang kumakain ng ganito. Tumingin si Lance kay Bella na naasim sa kanyang puso, kumpara kay Yvonne ang mga taong iyon, ang pare Thomas Hong bulaklak na babae, sila ay nabubuhay, at si Bella ay nabubuhay, mayroong isang mundo ng pagkakaiba. Agad na sinabi ni Lance sa amo, "Bigyan mo ako ng 2 bahagi ng karne ng baka, 2 bahagi ng binti ng baboy, 2 bahagi ng tofu, at 2 bahagi ng sopas ng duck stew." "Okay le." May pera ang boss, syempre tuwang-tuwa siya, kung ang lahat ay katulad ni Bella sa $2 na pagkain, magkakaroon pa rin ng gross shop. Dumating ang order ni Lance at nagbahagi ng bahagi kay Bella. Tandaan ang URL, conshoate.net. Gayunpaman, hindi ito gusto ni Bella, dahil naramdaman ni Bella na si Lance ay naaawa sa kanya at nagbibigay sa kanya ng kawanggawa para sa kanyang mga hinala. Si Bella ay mahirap at may gulugad at hindi nangangailangan ng simpatiya. Sinabi ni Lance, "Sa palagay mo, kailangan ko bang maawa sa iyo? Lumalabas ako para kumain kasama mo, at kumain ka ng mahina, kasama ang isang mangkok ng kanin at repolyo. At nakaupo ako sa iyo, at kumakain ako ng karne ng baka. At pork shanks at duck stew at tofu, paano pa ako makakain? Ano ang iisipin ng ibang tao kung nakita nila ito? Ako mismo ay may malalaking isda at karne, ngunit may bahagi ka sa repolyo. Ako, si Lance, ay maaaring hindi kumuha ng buhay, ngunit talagang hindi ko kayang tanggapin ang mukha." Napaatras si Bella, "Saan ka naman masyado nang nagmalabis?
Saan ba naman hindi masyadong exaggerated, o-order ka na lang ng isang portion ng repolyo, unless nag-order din ako ng portion ng repolyo, kung hindi, nahihiya akong umupo sa tabi mo at kumain. Sige, salamat, kakain na ako. Walang magawang sabi ni Bella. Hehe, tama. Kung kaibigan talaga ang tingin mo sa akin, huwag kang masyadong magalang. Noon lang tinanggap ni Bella ang ilang mga pagkaing in-order ni Lance, ngunit naramdaman ni Bella na hindi na siya lalabas para kumain kasama si Lance sa hinaharap, kung kakainin niya ang ni Lance sa bawat oras, mapapahiya siya. Kanyang sarili. Pagkatapos kumain, pumunta si Lance sa parking lot, pinaandar ang BMW at inihatid si Bella kasama niya sa ospital para bisitahin ang asawa ni Zhang. Nakaupo si Bella sa komportable at malambot na BMW at hindi umimik, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Ano bang iniisip mo? Hindi, wala lang. Mababaw nang ngumiti si Bella kay Lance. Hindi nagtagal, nakarating sila sa ospital kung saan naroon si Tita Zhang, ngunit bago pumasok sa ospital, bumili si Lance ng isang set ng acupuncture tool sa botika sa harap ng ospital. Dahil narito siya, natural na gustong gamutin ni Lance si Tita Zhang. Hindi nangahas si Lance na sabihin kung gaano siya kagaling sa medisina, ngunit kahit papaano ay nakapag-aral na siya sa kanyang tiyahin ng higit sa 10 taon mula noong bata pa siya at tiwala siya na medyo may kakayahan pa rin siya. Ngumiti si Bella, Lance, saan mo natutunan ang iyong mga kasanayang medikal? Naku, natutunan ko to sa asawa ng teacher ko, matagal ko natutunan. Hinangaan ni Bella, nakakamangha ka, nasa high school pa lang ang lahat, pero marunong ka nang magpagaling. Sayang lang at hindi maganda ang reputasyon mo sa paaralan, kung hindi, magkakaroon ng isang buong grupo ng hinahabol ka ng mga babae. Tumawa si Lance, sa totoo lang, gusto ko ring subukang baguhin ang aking pagkakakilanlan bilang masamang kabataan sa paaralan, ngunit sa kasamaang palad, habang sinusubukan kong magbago, mas sinubukan kong maging mahinahon, ngunit iniisip ng iba na ako ay isang mahusay. Bully. Now I don't bother to change, let nature take its course, since people say I'm an evil youngster, then I'll be an evil youngster. Napabuntong hininga si Bella, ngunit kung ganito ka, walang babae sa paaralan ang maglalakas loob na habulin ka. Ngumiti si Lance, hindi mahalaga, iyong mga maliliit na babae sa Palanan Middle School, wala sa kanila ang interesado ako. Oh! Tumibok ang puso ni Bella at medyo tumalon, ang mga salita ay hindi sinasadyang marinig, walang sino man sa kanila ang interesado, hindi ba siya kasama doon? May bakas ng pagkawala sa puso ni Bella, bilang inaasahan, hindi minamaliit na mga tao ang isang kawawang katulad niya. Mapait na tanong ni Bella, mayroon kang isang babaeng gusto mo, tama ba? Biglang huminto si Lance at parang nanginig, isang mukha ng babae ang sumilay sa kanyang isipan, ito ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ang puso ni Lance ay namamaga sa sakit. Para kay Lance, siya ay dumating lamang sa mundong ito ilang araw na ang nakalipas, at nahiwalay. Mula sa kanyang childhood friend, ang kanyang maliit na kapatid na babae, sa loob ng ilang araw na ngayon. Sa orihinal, naging abala siya sa mga gawain ng mundong ito sa nakalipas na 2 araw, ngunit sa sandaling ito, biglang nagsalita si Bella tungkol sa taong gusto niya, at sa sandaling nag-flash sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid na babae, tila nanunood ito kay Lance. Anong problema mo? Si Bella ay abala sa pagtatanong, nakikitang may mali kay Lance. Ang espiritu ni Lance ay lubusang nakalubog sa sarili niyang mundo. Ate, hindi ko alam kung ano ang kalagayan mo ngayon, marahil, iniisip mo rin ako sa kabilang mundo. Sabi ni Lance sa loob. Nagulat si Bella nang makita niya na ang mga mata ni Lance ay tila may pahiwatig ng tubig na ambon. Ano ang nangyayari sa iyo? Naalala mo ba ang aking mga salita ng isang bagay na malungkot? Si Bella ay abala sa pagpapanik. Pinilit ni Lance ang kanyang sarili na kumalma at huwag isipin ang tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, ang kanyang mukha ay puno ng mapait na ngiti, ayos lang, pumasok ka at puntahan si Tia Zhang. Pagkasabi nito, si Lance ay pumasok sa ospital.
Bella huminto ng ilang segundo, nakatingin sa likod ni Lance, isang hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang puso. Ang babaeng nasa isip niya ay dapat na namumukod tangi, ha? Mapait na tumawa si Bella at sumunod sa ospital. Natagpuan ni Lance at Bella ang silid ng ospital kung saan naroon ang asawa ni Zhang. Tuwang-tuwa si Zhang nang makitang dumarating si Lance at Bella dahil sinabi ng doktor na kagabi, mabuti na lang at gising ang pasyente, na nakakatulong sa detoxification at rescue, kung hindi ay tiyak na hindi ito gagana. Bella, nandito ka na? Lolo, salamat, hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa iyo. Si Zhang ay abala sa paghawak sa kamay ni Lance, ang kanyang mukha ay puno ng pasasalamat. O sige, kamusta na ang pasyente? Sabi ng doktor, wala nang delikado, through the dangerous period, ngayon kailangan lang nating magpagaling muli at alisin ang ilan sa mga natitirang toxin sa kidneys. Tumango si Lance, hindi inutil ang modernong medikal na sining, bawat isa ay may kanya-kanyang lakas. Ang layunin ni Lance sa pagpasok ay upang maalis ang natitirang mga lason ng sabay-sabay, at pagkatapos ay mapapalabas na siya sa ospital. Gayunpaman, ang mga modernong medikal na infusions, ay hindi na maalis muli sa isang pagkakataon, at aabutin ng 10 araw. At kalahating buwan na pagkaka-ospital bago sila tuluyang maalis. Lumakad si Lance sa tabi ng kama at kinuha ang pulso ng pasyente, at sa katunayan ang sitwasyon ay mas mabuti kaysa kagabi. 87. Tita, ibibigay ko na sa iyo ang acupuncture at detoxification, at pagkatapos nito, ang iyong katawan ay ganap na malinis sa mga lason, at wala kang problemang makalabas sa ospital kung gusto mo. Salamat! Nagpapasalamat si Tita Zhang, mas maganda ang mukha niya, hindi kasing lungkot kahapon, dahil madaling araw, narinig niya na ang pagkatalo ng Dark Warrior ay pumatay kay Sean Lee, na walang pakialam sa buhay ng tao. Nang marinig ang balitang ito, walang mas masaya kaysa kay Dalen Zhang at sa kanyang asawa, ang paghihiganti ng kanilang anak ay naipaghiganti at hindi na siya malungkot gaya ng kahapon. Ilalabas na sana ni Lance ang kanyang mga acupuncture tool, nang dumating ang doktor at nurse para tingnan siya. Ano ang ginagawa ninyo? Nakita ng isang napakataba na batang doktor si Lance, isang binata na gustong magsuksok ng karayom sa kanyang pasyente, at pinalaya si Lance ng may nakasimangot na mukha. Sinabi ni Lance, nandito ako para bigyan ng acupuncture treatment si Tita Zhang. What treatment? Go out and get out? You are in the mood to mess up ayo. Winagiway ng doktor ang kanyang kamay. Sinabi ni Lance, hindi ako nanggugulo, gusto kong gumamit ng acupuncture para ma-detoxify siya, kapag kumpleto na ang detoxification, maaari na siyang ma-discharge. Hindi napigilan ng doktor na iyon na tumawa ng nakakahiya, tapusin ang pag-detox sa isang pagkakataon. Sa tingin mo ay isang banal na doktor ka, Master Thomas Hong. Sino si Master Thomas Hong? Hindi mo man lang kilala si Master Thomas Hong at may acupuncture ka pa. Sigaw ng batang doktor sa hiya at inis. Hindi ko alam ang tungkol kay Master Thomas Hong, ngunit alam ko ang tungkol kay Phil Hong, siya ang aking tiyuhin at isang sikat na miracle doctor. Sabi ni Lance. Nababaliw ka anong klaseng Master Hong? Hindi si Master Hong, kundi isang banal na doktor, may mali. Saway ng batang doktor, 7 o 8 taon na siyang doktor, kung ano ang hindi malalaman ng sikat na doktor, kahit sa kasaysayan walang ganoong tao. Si Lance ay ngumiti ng walang pakialam, si Phil Hong ay hindi mula sa mundong ito ay ang kanyang tiyuhin, at ang asawa ng kanyang guro ay ang kapatid ni Phil Hong, ang kanyang asawa at tiyuhin ay mga sikat na banal na doktor, lalo na ang kanyang tiyuhin, masasabing walang sinuman sa alam ng mundo ang tungkol sa kanya. Mayroon bang sikat na banal na doktor na nagngangalang Master Thomas Hong sa kasaysayan ng mundong ito? Madilim na nag-isip si Lance. Kinailangan ni Lance na maghintay hanggang magkaroon siya ng oras upang suriin ito at malaman ang isa pang hindi alam na bagay. Kinuha ng doktor na iyon ang isang detector at sinuri ang tibok ng puso ni Tita Zhang o kung anuman.
Hindi maintindihan ni Lance ang kanyang ginagawa, nalilito lang, hindi maganda ang pulso ng batang ito, ano sa katawan ng pasyente ang random na nahawakan, kahit 40 taon hindi rin binitawan ng matandang babae, isang pares ng panlilin lang, napakasinungaling na hitsura, at kailangan lamang ni Lance na kunin ang pulso ng lahat ng malinaw. Biglang hinawakan ng doktor at pagkatapos ay sinabi, ang sitwasyon ay mabuti, at ilang araw ng iba pa. Mga pagbubuhos mamaya, hindi hihigit sa kalahating buwan ay gagaling. Sinabi ni Lance, kalahating buwan pa, maaari ko na siyang pagalingin ngayon, nakikita kong ordinaryo lang talaga ang antas ng iyong medikal na kasanayan. Galit na tumingin ang doktor kay Lance, bakit nandito ka pa? Kailangan ko pang tulungan si Auntie Zhang sa pagpapagamot niya, tapos ka na ba sa check-up mo, kung meron ka na, bilasan mo na at umalis ka, huwag mo nang pakialaman ang paggamot ko. Sabi ni Lance. The doctor snickered, I'm affecting your treatment. You youngster, natapos mo na ang sinabi mo sa akin. Sinabi ni Lance, ang bata ay hindi nangangahulugang walang kakayahan, at ang matanda ay hindi nangangahulugang napakaraming kaalaman. Ngumuso ang doktor, fine, then I'd like to ask you, anong klaseng sakit meron itong pasyente? Sinabi ni Lance, hindi ko alam kung anong sakit ang mayroon siya, ngunit alam ko na ang kanyang mga bato ay lubhang humihina, kaya nagiging sanhinang. Ang mga sugat ng iba't ibang mga organo ay nakakagambala sa paggana ng buong katawan. Ang katawan ng tao ay isang pinag-isang kabuuan, tanging sa koordinasyon ng lahat ng mga organo ay maaaring maisagawa ng katawan ng tao ang lahat ng uri ng komplikadong mga aktibidad sa buhay ng normal, ang anumang abnormalidad ay magiging sanhi ng normal na paggana ng ibang organs. Kailangan ko lang hayaan na maalis ang mga lason sa katawan ni Tita Zhang ngayon, hindi ko na kailangan pang pakialaman kung anong klaseng lason ang mayroon siya, at ang mga lason na inilabas ko para sa kanya ay hindi lang ang mga lason na na-inject sa kanya kahapon, ngunit pati na rin ang mga lason na kadalasang naiipon ng kanyang katawan sa paglipas ng panahon. Ligtas na sabihin na pagkatapos kong ilabas ang mga lason sa kanyang buong katawan, siya ay ilang beses na mas mabuti kaysa sa kanya bago siya nagkasakit, at siya rin ay mukhang ilang taon na mas bata. Nakita ng doktor ang sinabi ni Lance at pilit siyang hinabol. Maya-maya, pumasok ang isang matandang doktor na nakasuot ng puting Amerikana sa pintuan. Nang makita ito ng batang doktor, abala siya sa pagbati, Vice President, ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang pumasok na matandang doktor ay ang Vice-Presidente, isang matandang doktor na dalubhasa sa tradisyonal na gamot na Tsino at isa sa 10 pinakakilalang matandang doktor na Tsino, sikat na sikat sa mundo ng medisina, ang pangalan niya ay Meng Lun. Tumingin si Meng Lun kay Lance at ngumiti, ang nakababatang kapatid na ito, ang iyong mga salita ay lubos na nakakaunawa, ang katotohanan na maaari mong sabihin sa amin ang mga teoryang ito kahit man lang ay nagpapakita na mayroon kang kaunting pangunawa sa lugar na ito. Ang detoxification ng katawan ng tao na iyong binanggit ay ginagawa talagang umiiral, ang mga sinaunang acupuncture at moxibustion detoxification techniques ay talagang may kakayahang maging napakahimala. Ngunit sa lipunan ngayon, mayroon pa bang nakakabisado nitong long-lost acupuncture technique? Ito ay hindi alam, at least sa aking pagkakaalam, tila wala alam ng isa ang ganitong uri ng acupuncture technique. Walang imek na sinabi ni Lance, gaano ka simple, at nawala pa rin, walang imek. Naalala ni Lance na natutunan niya ang pamamaraang ito ng karayom noong siya ay 7 taong gulang, at sa pangunawa ni Lance, ito ay hindi isang napakatalino na pamamaraan ng karayom. Nang makita ni Vice President Meng Lun ang hitsura ni Lance na may katiyakan, tumibok ang kanyang puso, ito ba ay kasinungalingan? Joke di ba? Sinabi ni Lance, naguguluhan ako sa iyo, walang kwenta ang pagsasabi ng mga biro. Nilinggan ni Lance ang kanyang ulo upang tingnan ang batang doktor na iyon at sinabing, tapos ka na ba sa mga pag-ikot? Kung tapos na ako sa investigasyon, gagamutin ko si Tita Zhang. Tumingin ang batang doktor na iyon sa Vice Dean at sinabing, Vice Dean, this. Sa Vice Dean dito, tiyak na hindi siya naglakas loob na sumigaw at hayaan ang Vice Dean na magdesisyon. Nag-alinlangan ang Vice Dean at sinabing, tumayo ka at hayaan mo siyang magpagamot.
Pero Vice Dean, tiwala ka talaga sa batang ito paano kung damaykit siya sa pasyente, pero ngayon nasa ospital na natin anong medical accident? Ako na ang bahala. Ang Vice President. Sige. Tumabi ang batang doktor. Agad na sinabihan ni Lance si Tia Zhang na tumalikod at humarap sa kanyang likuran. Si Lance ay naglabas ng 12 sentimetro ang haba na pilak na karayom at pagkatapos ay dahan-daang itinusok ito sa likod ni Tia Zhang. Hindi napigilan ni Bella na mapasigaw sa gulat, hindi kaya may mamamatay kapag nakatusok doon ang napakahabang karayom. Pati ang batang doktor na iyon ay pinagpapawisan, kung tutuusin, nag-aaral lang siya ng Western Medicine. Gayunpaman, halatang nag-aalala si Bella nang hindi kinakailangan, mabilis na itinusok ni Lance ang 12 sentimetro ang haba na pilak na karayom halos lahat sa katawan ni Tia Zhang, medyo nanginginig ang katawan ni Bella, ito ay masyadong nakakatakot. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay upang tingnan ang mukha ni Lance, at maramdaman kung gaano kaakit-akit, cute at gwapo si Lance sa sandaling ito. 88. Gaya ng kasabihan, ang isang tagalabas ay tumitingin sa karamihan at ang isang tagaloob ay nakatingin sa pinto. Sa sandaling ito, na si Vice Presidente Meng Lun ay natakot, ang paraan ni Lance sa pagsaksak sa karayom ay maaaring sabihin na si Lance ay hindi karaniwan. Ako natatakot ako na baka hindi rin niya ito magawa ng mas mahusay kaysa kay Lance, at hindi niya lubos na maunawaan kung ano ang ginagawa ni Lance sa sandaling ito. Si Lance ay naglabas ng isa pang 12 sentimetro na karayom at pagkatapos ay itinusok ito sa likod ni Tia Zhang, at makalipas ang ilang minuto, 6 na 12 sentimetro ang haba ng karayom ang nakatusok sa likod ni Tia Zhang, na nagpasindek kay Zhang at sa iba pa. Sa wakas ay naglabas si Lance ng isang pilak na karayom at sinabing, ang huli, at ang pinakamahalaga, ay mas mahirap hawakan. Si Vice President Meng Lun ay abala sa pagtatanong, saan mo ididikit ang karayom na ito? Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Don, ang puso. Ano? Si Meng Lun ay natakot, halatang binaligtad ng mga pamamaraan ng pagpapagaling ni Lance ang kanyang imahinasyon. Isang 12 sentimetro ang haba na karayom ang tumusok sa puso, sigurado ka bang walang problema? Tanong ni Meng Lun. Si Lance, na misteryosong ngumiti, ay itinuro ang pilak na pin sa likod ni Tia Zhang sa kanyang balikat at sinabing, alam mo ba kung saan nakadikit ang pin na ito? Saan? Sinabi ni Mr. Zimmer. Ano? Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Meng Lun, lahat ay nagtataka kung nagbibiro si Lance tungkol sa katawan ng pasyente. Ang unang website na Consuelo.net. Sinabi ni Lance, sige, tumahimik ka. Ang huling shot ay mahalaga, gagamitin ko ang function ng pagsasalin ng puso upang ilabas ang mga lason sa aking katawan sa pamamagitan ng pilak na karayom. Pero, ito. Nanginginig si Meng Lun. Huwag magsalita ng walang kaparerekan kung hindi ito maintindihan ng isang karaniwang tao. Pinandilatan ni Lance ang Vice-Presidente. Hindi nakaimik si Meng Lun sa tawag na baguhan, ngunit sa ngayon ay talagang kinakabahan pa siya. Yumuko si Lance at sa kanyang likod, ang kanyang kaliwang kamay ay idiniin ang balat na katumbas ng puso at pagkatapos ay dahan-daang itinusok ito pababa. Ang karayom na ito ay napakahusay, noong siya ay bata pa, si Lance ay palaging nakadikit dito, hindi ko alam kung paano maraming beses na siyang binugbog ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, habang ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nakatuon at mas mabilis na natutunan ang lahat kaysa sa kanya. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang aktwal na produkto, at pagkatapos ay makikita mo ito. Kung may X-ray, makikita ng lahat na ang pilak na karayom na si Lance ay tumusok sa katawan ni Auntie Zhang, hindi diretso pababa, ngunit malikot at tuwid, sumusunod sa mga ugat ng katawan ng tao. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, paano ang isang ordinaryong tao, Vice President Meng Lun, I'm afraid only in individual parts of the body can able to do, but not any part of the body. Ang pinakamahalaga, ang bahagi kung saan itinusok ni Lance ang karayom sa likod ni Tita Zhang ay walang acupuncture point doon, sa opinyon ni Meng Lun, ano ang intensyon ni Lance?
Dahan daw ang hinawakan ni Lance ang huling pilak na karayom, pagkatapos, ang mga pilak na karayom na kanina ay natusok ay biglang nanginginig, na para bang ang mga meridian sa katawan ay mabilis na gumagalaw, mga 3 minuto ang lumipas, ang itim na dugo ay bumaril pataas mula sa mga karayom ng mga naunang karayom. Wow! Napawaw ang lahat, pati ang Vice-Presidente. Noon lamang napahinga si Lance at ngumiti, ang dugo na ngayon ay bumulwak ay lahat. Ang itim na kulay ay dahil sa mga lason sa katawan ni Tita Zhang, at kapag ang kulay ng dugo ay bumalik sa normal, nangangahulugan ito na ang mga lason ay naubos na. Makalipas ang halos 5 minuto o higit pa, ang dugong lumabas mula sa pilak na karayom ay naging normal na kulay. Kaagad na marahang hinawakan ni Lance ang huling pilak na karayom na tumusok sa puso, at ang mga meridian sa katawan ni Tia Zhang ay agad na huminto sa paggalaw, at ang dugo ay tumigil sa pag-agos palabas. Pagkatapos ay si Lance ang nag-alis ng mga pilak na karayom ng paisa-isa, at sa wakas ay tapos na ito. Biglang gamaan ang loob na kinabitin ng lahat. Sige, tapos na. Si Zhang ay abala sa pagsasabing, "Salamat, Lolo N, kaya okay na ba ang aking asawa?" Sinabi ni Lance, "Ngayon ay naubos na ang mga lason sa katawan ng iyong asawa, kahit na ang mga lason na naipon sa mga nakaraang taon ay naubos na." Her body was also in violent motion, consuming a great deal of his energy. In the next day or two, she will lose weight and also feel pain and weak. But don't worry, it's all normal and only due by overexertion. Huwag tingnan ang prosesong iyon ngayon, ngunit ito ay napaka-drain sa loob para sa pasyente. Salamat, Yunek. Lubos ang pasasalamat ni Zhang. Ang batang doktor na iyon ay hindi na nang ahas na maliitin si Lance matapos makita kung ano ang kaya niya, at abala sa paghingi ng tawad at pagngiti, "Itong kapatid, pasensya na talaga ngayon lang." Oh, walang masamang nangyari. Hindi siya sinundan ni Lance sa pangkalahatan. Tanong ng batang doktor, "Sinabi mo lang na ang pasyente ay labis na kumakain at pumapayat sa proseso ng paggamot, hindi ba ito makakapagpapayat?" Tumawa si Lance, "Tama ka, ang mga tahi na ginamit upang pamayat ay magkatulad. Noong 13 taong gulang ako, inabot ako ng 1 buwan upang bawasan ang isang malaking matabang lalaki na 270 pounds hanggang 120 pounds. Nakakabawas ng timbang, napakalaki nito. Mas madali kaysa doon. Wow! Nilunok ng batang doktor ang kanyang laway at tumingin sa kanyang nakaumbok na tiyan, na sana ay bigyan siya ni Lance ng shot para bawasan siya mula sa 210 pounds hanggang 120. Si Vice President Menglun ay abala sa pagtawa, "Little brother, binuksan mo talaga ang aking mga mata ngayon, hindi ko akalain na napakabata mo at ang iyong acupuncture technique ay napakaganda, talagang hinahangaan kita." Gayunpaman, may pagdududa ako, yung part na nagtusok ka lang ng karayom sa likod ng pasyente walang acupuncture points ah. Tumawa si Lance, "Itong Vice-Presidente, ang katawan ng tao ay nagtataglay ng mahigit 5,000 acupuncture points sa kabuuan, paano mo masasabing walang acupuncture point sa lugar na iyon?" Nagbago ang mukha ni Menglun, "Higit sa 5,000 acupuncture point. Biruin mo, ang katawan ng tao ay may kabuuang 361 acupuncture point, ito ay medikal na sentido komon." Tumawa si Lance, "So, medyo mababa ang level mo." Ah! Natigilan si Menglun, talagang sinabi niya na medyo mababa ang level niya, isa siyang nationally renowned all Chinese medicine practitioner, kung medyo mababa ang level niya, hindi marami ang itinuturing na mataas sa buong bansa. Tumawa si Menglun, hindi siya nagalit sa sinabi ni Lance na medyo mababa ang level niya, sa halip ay nakaramdam siya ng kasiyahan, marahil ay dahil wala pang nagsabi noon, ngunit dahil nabigla lang siya ni Lance. 89. Kaya, maliit na kapatid, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo sinasabi na ang katawan ng tao ay may kabuuang higit sa 5,000 puntos ng acupuncture? Sinabi ni Lance, "Ang sinabi mo tungkol sa 361 acupuncture point ay isang crudo lamang na kaalamang lumulutang sa ibabaw. Ang tunay na hindi masusumpungang acupuncture point ay nasa loob ng katawan ng tao, halimbawa, ang puso ay nagtataglay ng higit sa 200 acupuncture point, at sa loob ng utak ng tao, mayroong kahit na kasing dami ng 800 acupuncture point.
Nanginginig si Menglun, hindi niya narinig ang mga teoryang ito. Kalimutan mo na, hindi ako makikipag-usap sa mababang antas na tulad mo, hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko, mas mabuting ikaw ang maging vice president mo. Ayaw magsalita ni Lance. Kay Menglun, tinitingnan ang kanyang tulalang mukha, sayang ang sasabihin. Tumingin si Menglun kay Lance ng kalahating puso, totoo ang sinabi niya. Ito ay masyadong nakakagulat, ngunit kung ito ay lumabas, ito ay magdudulot ng kaguluhan sa medikal na komunidad. Little brother, pwede ka bang pumunta sa opisina ko? Iniaya ni Vice President Mandelian. Anong ginagawa mo sa opisina mo? Hindi kita masyadong kilala. I'm really curious about you, little brother, pwede ba tayong mag-usap? Magpakilala kayo ng formal, my name is Menglun. I'm the vice president of this hospital, and I'm also one of the famous old Chinese. Mga doktor sa bansa, eksperto din ako sa larangang ito. Medyo proud na sabi ng Vice Dean. Tumingin si Lance sa Vice Dean na may kawalang paniwala, pwede ka bang sumikat kahit sa ganitong antas? Nako, kapatid, inaamin ko na napakahusay mo sa acupuncture, hindi ako kasing galing mo, ngunit ang kaalaman sa Chinese medicine ay malawak at malalim, kasama ang lahat ng aspeto, hindi ako ang pinakamahusay sa acupuncture, maaari ba nating makuha para magkakilala? Nakita ni Lance ang sinabi ng matanda, hindi siya maaaring magbigay ng mukha sa iba, kahit isang 70 taong gulang na lalaki, o vice-presidente, ay maaaring hayaan siyang magbigay ng ilang pagwawaksi sa bayad sa medikal. Tandaan ang website na Consyo8.net. Okay, ngunit mayroon akong mabait na kahilingan, itong si Dalen Zhang ay nahihirapan sa pamilya, maaari mo bang tulungan siyang iwaksi ang ilan sa kanyang mga gastos sa pagpapagamot? Masiglang tumingin kay Zhang ang vice-presidente, ngumiti, at sinabing, syempre. Agad na sinabi ng vice-presidente sa mataba na batang doktor na iyon, mag-apply ka para sa Special Hardship Relief Funds ng ospital para sa pasyente at iwaksi ang ilang bayad sa pagpapagamot. Para sa kanya. Mabuti. Ang batang doktor ay abala sa pagtango, dahil nakita niya na si Lance ay napakalakas, lalo na sa pagbaba ng timbang, maaari pa siyang magkaroon ng kahilingan para kay Lance sa hinaharap, kapag siya ay kaagad na masaya na gawin ito. Sabi ng Vice Dean, little brother, please. Noon lamang sinundan ni Lance ang vice-presidente palabas ng ward, ngunit nang makitang hindi sumunod si Bella, tumalikod si Lance at sinabing, Bella, dapat ka ring sumama sa akin. Ako. Hindi maintindihan ni Bella kung bakit siya hiniling ni Lance na sumama. Sa totoo lang, may layunin si Lance, hindi ba gusto ng ama ni Bella na baguhin ang kanyang gulugod? Sa orihinal, si Bella ay nagpaplanong pumunta sa isang dayuhang ospital, upang hindi mapaghinala ang pinagmulan ng milyon-milyong pamilya ng kanyang pamilya. Of dollars. Ngunit dahil nakilala niya ang vice-presidente na ito, natural niyang nakita kung may paraan para gawin ito dito mismo sa ospital na ito, hindi na kailangang pumunta sa field. Magkasamang dumating sina Lance at Bella sa opisina ng vice-presidente, at magalang na inanyayahan ng vice-presidente sina Lance at Bella na uminom ng tsaa. Little brother, I haven't asked for your name yet. Tuwang-tuwang tanong ni Menglun. Sinabi Lance, ang pangalan ko ay Lance, at ito ang kaibigan ko at kapitbahay ni Leon, si Bella. Nako, siya little brother Damon, seeing your level of acupuncture today, it really makes the old man feel happy Your acupuncture technique is the most powerful I've ever seen in my life, the level is so high, it rare in ang mundo. Sinabi ni Lance. Ang acupuncture at moxibustion ay hindi ang pinakamagaling ko. Natigilan si Menglun, napakataas na antas, ngunit hindi man lang ito ang pinakamagaling. Ako ang pinakamagaling sa lahat ng may kinalaman sa Chinese medicine, lahat ng ito. Hey. Tumawa si Menglun at sinabi sa sarili, hindi ba't ang batang ito ay medyo nalilibyogan, si Bella ay umupo sa gilid at hindi umimik. Little brother Damon, hindi ko alam kung nasaan ka sa taas, saan mo natutunan ang iyong medical skills. Nagtataka si Menglun.
Sinabi ni Lance, ako ay isang mag-aaral sa White Cloud High School. Ano? Estudyante ka pa talaga? Napuno ng hindi makapaniwala si Menglun. Oo. Hindi makapaniwalang tumawa si Menglun at nagtanong, totoo ba na ang katawan ng tao ni Tang ay may higit sa 5,000 acupuncture point? Mayroon bang siyentipikong batayan para dito? Scientific na batayan? Oo, mahirap talagang paniwalaan ang matanda sa ngayon. Halimbawa, sinabi mo na mayroong higit sa 800 mga punto ng acupuncture sa loob ng utak. Sa anong batayan mo naisip na ang buong utak, natatakot ako, ay siksikan? Na may mga acupuncture point kung napakarami nito, at paano mo nakikilala ang mga ito? Isang serye ng mga tanong mula kay Menglun. Naku, hindi ako magsisinungaling sa iyo, hindi ko masasagot ang iyong mga tanong ng walang anumang siyentipikong batayan. Sa palagay ko, ang tinatawag mong agham ay orihinal na isang pagdududa na susuriin ng mas mataas na agham. Lahat ng aking mga kasanayang medikal ay itinuro ng asawa ng aking guro at pati na rin ng aking tiyuhin. Ang asawa ng aking guro at pati na rin ng aking tiyuhin ay pare Thomas Hong, sikat na doktor, lalo na ang aking tiyuhin, sikat at hindi kilala ng lahat. Bawat isa sa mga kapatid kong iyon ay natuto ng sining ng medisina, ngunit lahat kami ay may iba't ibang antas ng talento at antas, at kami lang ng aking junior na kapatid na babae ang higit na nakabisado nito. Gayunpaman, kumpara sa aking junior na kapatid na babae, kami ay napakalayo pa rin, at sa aking senior na tiyuhin, kami ay mas kaunti. Maihahambing. Kumunot ang noo ni Menglun, sitang ang iyong sifo at tiyuhin ay pare Thomas Hong, mga banal na doktor, at ang iyong tiyuhin ay sikat at hindi kilala ng lahat. Sino siya? Kung ito ay sikat, tiyak na alam ko ito. Nasa national level na si Menglun, kaya kung sikat siya, dapat isa rin siya sa mga sikat na matandang Chinese na doktor. Imposibleng hindi niya siya kilala, ang pangunahing bagay ay sa lahat ng sikat. Mga matandang doktor na Chino na kilala niya, tila walang nakaabot sa antas ni Lance sa acupuncture. Naku, hindi mo alam kahit sabihin ko. Si Menglun ay abala sa pagsasabing, kung ito ay talagang kasing sikat ng sinasabi mo, tiyak na alam ko ito. Ako Menglun ay hindi masasabi kung gaano ako sikat, ngunit kilala rin ako sa loob at labas ng bansa. Umiling si Lance at sinabing, hindi mo siya kilala. Sige, dahil hindi mo sasabihin, hindi ko pipilitin. Kuya Tang, nakakatuwang makilala ka ngayon, kahit na hindi ko alam ang authenticity ng mahigit 5,000 acupuncture point na binanggit mo, pero idinilat mo talaga ang mga mata ko saglit. Ito ang business card ko. You can come to me for anything in the future. I also hope to become friends with you, and we can exchange some academic knowledge with each other. Mabuti. Inalis ni Lance ang kanyang business card, saan nalaman ni Lance na sikat ang Menglun na ito, bagamat siya ang vice president ng ospital na ito. Ang ospital na ito ay pagmamayari ng kanyang pamilya, o sa halip ay ang kanyang anak na lalaki. Siyam na po. Tumingin si Lance kay Bella at sinabing, pero may gusto akong itanong sa iyo ngayon. Natigilan ng vice-presidente, may maitutulong ka agad pagkatapos maibigay ang business card. Sige po. Ang ama ng kaibigan kong si Shirley, ay may isang bagay o iba pang sakit, at nangangailangan ng kapalit ng gulugod. Pinapalitan ba ito ng iyong ospital? Lance daw. Ngumiti si Menglun, syempre ito. Dahil kaibigan mo ito, pagkatapos ay bibigyan ko ang iyong kaibigan ng buong waiver ng bayad sa operasyon, kailangan mo lamang bayaran ang mga pangunahing gastos. Si Bella ay abalang nagtanong, President Meng, magkano ang aabutin yan? Ngumiti si Menglun, mga 1,2 milyon, mula sa 1,2 milyon na iyon, 1,2 milyon ang ginagastos sa pagbili ng gulugod, at ang iba pang 300,000 ay ang bayad para sa mga doktor na iyon. Pagkatapos ng lahat, pinapalitan ng gulugod ay mangangailangan ng 20 doktor na gumugol ng higit sa 70 oras araw at gabi upang makumplito ang ganoong kalaking operasyon. Higit sa $10,000 bawat doktor ay kinakailangan, na sigurado akong nauunawaan mo. Kung tungkol sa iba pang gastos, mananalo tayo, hindi kita sisingilan ng 1 sentimo. Salamat, Meng, tuwang-tuwa si Bella.
dapat ay hindi bababa sa 2 milyon, ngunit nakatipid ito ng mahigit kalahating milyon. Nagulat din si Lance, nangangailangan ito ng 20 doktor, gumugugol ng higit sa 70 oras araw at gabi para tapusin ang operasyong ito, kaya sabihin, 300,000 sa 20 doktor na ito ay talagang mahalaga, kung hindi, walang pera, makakaapekto sa mood ng doktor. Maaaring mabaygo ang lahat ng operasyon. Ang ganitong uri ng operasyon, lubos na hinangaan ni Lance, at tila ibang-iba ito sa mga kasanayang medikal na si Lance sa pag-iisip, may pagkakataong gusto rin ni Lance na matutunan ang iba't ibang kasanayang medikal na ito. Nagpapasalamat na sinabi ni Lance, Dean Meng, salamat kung gayon, kaibigan ka, tiyak na makikipagkaibigan ako sa iyo. Hahaha sige na nga, sa totoo lang, ang ospital na ito ay pinamamahalaan ng anak ko, bale hayaan ko siyang kumita ng mas maliit. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling iyon, sumugod ang matabang batang doktor. Grabe, patay na ang asawa ni Leon. Tahimik na tumayo si Lance, paano siya namatay? Nag-aalalang sinabi ni Bella, imposible iyon. Tingnan mo, sabi ng Vice President. Si Lance ay abala sa pagmamadali sa paglabas ng opisina, kung patay na talaga ang asawa ni Leon, tiyak na sasabihin ng lahat na may pinatay si Lance ngayon. Na hindi siya nagkamali, kahit ang Vice din ay hindi naiintindihan ang kanyang acupuncture technique at iisipin na ang kanyang nakakakilabot at nakakatakot na mga pilak na karayom ang naging sanhi ng pagkamatay ni Tita Zhang. Nang sumugod si Lance sa ward, ipinadala na si Tita Zhang sa resuscitation room. Tinanong ni Lance ang nurse at nagmadaling pumunta sa rescue room. Nang dumating muli si Lance sa rescue room, nauna nang dumating si Bella at ang Vice President, dumiretso sila sa rescue room, habang nagmamadaling umalis si Lance. Pero nakarating muna sa ward. Maya-maya lang, ilang doktor ang lumabas sa rescue room habang naghuhubad ng kanilang mga maskara. Masiglang sinunggaban sila ni Zhang at tinanong, paano ito? Kumusta ang asawa ko? Isang doktor ang nagsabi, ang pasyente ay namamatay, iligtas ang iyong hininga. Hindi. Bulong ni Zhang. Umiling ang ulo ni Lance. Maputi rin ang mukha ni Bella, God, saglit lang, paanong patay ang isang mabuting tao? Mas kalmado si Vice President Meng Lun at pumasok sa rescue room para tingnan ang namatay. Si Lance ay abala rin sa paglalakad patingnan ang kalagayan ni Tita Zhang. Sabi ng Vice Dean, nawala ng heartbeat ang pasyente at wala na lahat ng vital signs niya, patay na siya. Bakit ganoon? Nanlumo si Lance. The Vice President asked in a low voice, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa medical skills mo, buti na lang tinusok mo lang ng karayom ang puso at baga niya, pwede ba? Imposible. Umungol si Lance, bagamat walang sinuman sa mundong ito ang maaaring gumawa ng acupuncture na tulad nito, malinaw na malinaw kay Lance na sa kanyang mundo, maraming ganoong pamamaraan ng acupuncture, at ang kanyang master at ang kanyang asawa ay nakagamot sa hindi mabilang na tao. Kahit na si Lance mismo ay tinusok ng mga karayom na mas komplikado at mapanganib kaysa dito, hindi maniniwala si Lance na ang isang simpleng acupuncture technique na tulad niya ay magiging sa pagkamatay ng isang tao. Masigla ring sumugod si Zhang sa rescue room, tumalon sa namatay at umiyak at sumigaw, ang kanyang anak na babae ay kamamatay lamang at ang kanyang asawa ay umalis, at siya ay dapat na mag-check out sa ospital, paano ito mangyayari? Pumasok din si Bella at umiyak, Tito Zhang, kailangan mong magdalamhati. Masiglang tumangala si Zhang kay Lance at sinabing, tinulungan mo ako, laking pasasalamat ko sa iyo, gumaling na sana ako sa kalahating buwan pa, bakit mo ginawa ang dagdag na milya at binigyan mo ang asawa ko ng acupuncture, woohoo. Sa sandaling si Lance ay lubos na nagkakasalungatan, tinulungan niya si Dalen Zhang mula sa mabuting hangarin, ngunit sa huli ay patay na si Tia Zhang, at inakala ng lahat na ang kanyang acupuncture ang pumatay sa tao. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at tila nakagawa na ng desisyon. Ngayong hindi pa bumababa ang temperatura ng bangkay at hindi pa namumuo ang dugo, kung gagawin ni Lance ang desisyong ito, kailangan niyang gawin ito ng mabilis, o huli na ang lahat.
Sa huli, nagpasya si Lance na lumaban, susubukan niya ang diskarteng pagbangon ng patay, ngunit mahirap, hindi nagtagumpay si Lance kahit minsan noong siya ay nasa mundong iyon. Sumigaw si Lance, labas ang lahat. Sinabi ng Vice Presidente, Little Brother Damon, ano ang ginagawa mo? Dumating na ang mga bagay-bagay, kaya bakit kailangan mo pa? Huwag mag-alala, hahayaan ko ang ospital na kunin ang bagay na ito at ituring ito bilang isang medikal na aksidente, at I'm sure hindi mo lang sinasadya. Sa oras na ito, masasabi pa rin ng Vice Presidente na, medyo naantig si Lance. Medyo huminahon ang tono ni Lance at sinabing, Vice President, palabasan ang lahat, maaari kang manatili, gusto kong subukan kung mailigtas ko siya. Pero patay na siya. Hindi makapaniwala ang Vice Presidente. Natigilan din si Bella, at ang umiiyak na si Zhang na masiglang abala ay bumaling kay Lance. Sabi ni Lance, natigil lang ang tibok ng puso, hindi ibig sabihin na patay na ito. Tiyak na sinubukan ng doktor ang lahat ng kanyang makakaya upang i-resuscitate ang namatay ngayon lamang, at hindi na ibalik ang kanyang tibok ng puso. Sabi ng Vice Presidente. Ngayong hindi pa lumalamig ang katawan ng namatay, maaaring huli na ang lahat, kaya tigilan mo na ang pagmamaktol at palabasan silang lahat. Agad na pinalabas ng Vice din sina Bella at Dalen Zhang at ang iba pa, para sa kanya, syempre hindi siya lalabas, na curious siya kung paano nagawang buhayin ni Lance ang mga patay. Mabilis na inilabas ni Lance ang kanyang mga pilak na karayom at itinusok ito sa iba't ibang organo ng katawan ng namatay sa pinakamabilis niyang makakaya, ito ay para pansamantalang patatagin ang iba't ibang organo ng katawan ng namatay at hindi para patuloy na mawalan ng sigla. Sa wakas, ang tatlong mahabang pilak na karayom ni Lance ay tumusok sa puso ng namatay. Gayunpaman, hindi ito lahat. Naroon din ang pinakamahalaga at pinakamahirap. Dahil patay na ang namatay, malamang nawala na rin ng sigla ang utak. Si Lance ay naglabas ng 5 maliliit na pilak na karayom at tinusok ang mga ito sa bungo ng namatay. Sa opinyon ng Vice Presidente, si Lance ay ganap na nanggugulo, tulad ng pagsaksak sa isang papel na lalaki. Ngunit si Lance mismo ay malinaw, bawat karayom ay tiyak, at natusok na niya ang mga karayom ng namatay ng hindi mabilang na beses, lahat ay magaan at madali. Tinusok ni Lance ang utak ng namatay, ang susunod na hakbang ay ang paggamit ng kanyang panloob na puwersa, upang ang aktibidad ng pag-urong ng puso, ngunit din upang hayaan ang utak sa pare Thomas Hong oras upang makabuo ng sigla, ang utak ay tiyak na hindi ganap na patay, ang dalawa dapat makipagtulungan ng walang putol, maaaring makamit ang epekto ng muling pagkabuhay ng mga patay. Sa katunayan, ito ay katumbas ng artificial na paghinga, defibrillator ang mga ito, hayaan ang taong tumigil sa pagtibok ang puso na ipagpatuloy ang mga katulad na aktibidad. Kaya lang, ang pamamaraan ng resuscitation ni Lance ay 100 beses mas advanced kaysa sa mga low-level na first aid technique na ito tulad ng artificial na paghinga. Ang koordinasyon sa pagitan ng utak at puso ay ang pinakamahalagang bagay sa pamamaraan ng muling pagkabuhay, at kumokonsumo ito ng maraming panloob at mental na enerhiya. Mabuti kung ito ay gumana ng ilang beses, kung hindi ito gumana, ang kawalan ng espiritu sa likod nito ay magpapahimatay sa iyo. Si Lance ay hindi kailanman nagtagumpay bago, ngunit ang kanyang tiyuhin ay nagtagumpay sa bawat pagkakataon ng madali, ito ay isang napakasimpleng pangunang lunas. Pamamaraan para sa kanyang tiyuhin. Bang! Marahas na tumalbog ang katawan ng namatay sa operating table, at saglit na nagmulat ang kanyang mga mata, tila na kuryente siya ng defibrillator. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay muli silang isinara, na nagpapahiwatig na si Lance Damon ay hindi nagtagumpay. Oh